Kung dati itong ginagawa mo, mga hindi makakatolikong pamamaraan, kung dati may mga kung ano-ano kang mga figurin na nasa iyong tahanan, shield yourself. How? By going back to what the church believes. By how the Catholic Church teaches us to protect ourselves. Yung mga bagay-bagay na makadiyos. Kaya check your homes. Check your life. Check what you believe in. Okay? The second, letter H. So honor the church by the renewal of her Catholic faith. Yan. After renouncing, here's the second letter R. Renew your faith. Renew your Catholic faith. Kasi meron pa tayong faith sa iba eh. Pero ito, I stress here, the Catholic faith. That's how we honor the church, by renewing her Catholic faith. Kung dati, panay kayo padugo, groundbreaking rights. Kung dati, itong ginagawa mo, mga hindi makakatolikong pamamaraan, kung dati may mga kung ano-ano kang mga figurin na nasa iyong tahanan, shield yourself. How? By going back to what the church believes. By how the Catholic Church teaches us to protect ourselves. Yung mga bagay-bagay na makadiyos. Kaya check your homes. Check your life. Check what you believe in. Tapos, spread mo ito sa mga kaibigan mo. Alam nyo, meron akong kakilala, no? Interior designer siya. At syempre, nasabi niya rin sa akin na, ay, nako Father, ang lakas ko mang-inganyo sa mga, uy, papungsoy mo muna yan. Uy, paganto mo muna yan. Uy, dapat ganito yan. And thanks be to God, after niya makarinig ng ganitong mga uri ng mga talks, nung nalaman niya na, ay, hindi pala makakatoliko yun, I commend her for calling up those people, ni mga clients niya. Mission abort, mission abort. Okay? Huwag mo na ituloy yun. Huwag mo nang gawin yung sinasabi ko nun. Sa Diyos lang tayo. Na? Meron namang pwedeng pagbabago eh. Alam naman natin to dati eh. Pero dahil marami na rin tayo mga naririnig na ituturo sa atin na hindi natin alam, hindi pala maka-Diyos, renew your faith now. Tonight, if you have done things that are not godly, recite the Apostles' Creed. If you want a longer one, the Nicene Creed, renew your faith. Renew your Catholic faith. Kung magro-rosary ka, with love in your heart, you recite the Apostles' Creed. I believe in God. No? At sa Diyos lamang. That's one of the ways to honor the church. Go back to her ways. So number 2 na agad yun, ano? So, first is the renouncement. Okay? After that, renew your faith. Magbasa ka ng Catechism of the Catholic Church at doon mo makikita kung ano mga gusto ng simbahan, kung ano mga pinapagawa niya. Read the scriptures. That's also how to renew your faith, your Catholic faith. Makipag-usap sa pare, Father, tama ba ito? Father, ano ba dapat kong pigilan at iwasan? No? Ito ang isa sa mga pamamaraan. Bumalik tayo sa tama at mga bagay na maka-Diyos lamang. Nahanto ka na, no? Pinapatulog ka talaga para hindi mo malaman. Pangalawang pananggalang pa lang yan. Okay? Let us go to the next. Ito. Matindi-tindi to. Letter I of our shields. To incorporate oneself to Christ. And the third R, through the reception of the sacraments. May I remind you again and again and again, exorcism is a sacramental. The sacraments are more powerful than exorcism. Remember that. That's why one good confession is worth 1,000 exorcisms. One good confession. Because that's a sacrament. Kaya po yung pagsisimba din, nako, napakalakas na pananggalang yan. Ano sabi ni Father Amorth? Kapag meron daw curse na itinapon sa'yo, alam natin yan, ano? The devil can be sent to us through a curse. Sabi niya, once a curse is thrown to a person and that person is protected by the Eucharist and confession, that curse will boomerang to that person who threw it. Babalik. And you want protection? Go to Mass.
Go to confession. Receive Holy Communion. Visit the Blessed Sacrament. Yan ang ating pananggalang. At kahit anong curse, hindi ka tatamaan. Kung ikaw ay nagsisimba. Ngayon, pandemic, okay. Online. Sige. Kung ito ang kaya sa ngayon, sige lang. Pero, pag bumalik na sa normal, kung babalik sa normal at ito ang pinagdarasal natin, kung halimbawang yung online ay limited na lang, sikapin na makabalik sa simbahan. Take it from St. John Bosco. He said, there are two things the devil is deadly afraid of: fervent communions and frequent visits to the Blessed Sacrament. Lalim, no? Kaya gusto mo ng isang pananggalang na matindi-tindi? The sacraments. Nanyo, minsan meron pong lumapit sa akin na isang pare, batang pare pa siya, nakasign siya sa Antipolo Cathedral noon, at sabi niya, Father, may lumapit sa akin, afflicted yata, at parang inaalihan ng masamang spirito. Hindi naman ako exorcist. So, ang ginawa ko lang, sabi niya, nang tinanong ko, sige, anong ginawa mo? Basta, in-anoint ko na lang siya, anointing of the sick. Yun lang nagawa ko. Sabi ko sa kanya, Father, huwag mong lalangin yung anointing of the sick. Mas malakas ang ginawa mo kaysa sa exorcism. Because anointing of the sick is a sacrament. So I continued to ask him, so ano nangyari? Father, after some days, bumalik. Nagpapasalamat sapagkat gumaling. See? Kaya inuulit ko sa mga kapatid kong pare, kami pong mga exorcists ay naninikluhod sa inyo. Alam ko po, may tendency na kapag lumapit sa inyo, hindi ko forte yan. Punta ka dun kay Father, exorcist yun. Father, you have many things that you can do. The bishop anointed your hands. Kaya ka naging pare. No? Of course, the matter and the form, the laying on, and the consecratory prayer. Pero yung langis, paglalangis ng kamay mo, yung pray over mo sa tao, yung anointing of the sick mo, pakumpisalin mo, you have done more than just an exorcism, my dear Father, no? My dear brother priest. Kaya lahat naman po tayo, no, bilang pare, ay may kakayahan, no, sa awa at tulong ng Diyos na makatulong sa isang afflicted. The anointing of, because this is also a ministry for the sick, exorcism. Kaya I commend my brother priest, no, sa Antipolo, nakausap ko noon, sabi niya, anointing of the sick, ginawa ko, Father. That is so important. So I repeat, my dear friends, to incorporate oneself through the reception of the sacraments. Kaya kayo po ng mga laiko, huwag niyo pong kakalimutan na magsimba tuwing linggo, no, mangumunyon, at kung kaya, mangumpisal. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sakristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.